worst, see me hurt, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Hi mga ka-historian, welcome to 1 Minute Lang. And nandito tayo ngayon sa National Museum. Kung mahilig ka sa arts, paintings, or anything, tara, sabahan mo ako maglibot. Nandito tayo sa puso ng Manila at i-explore natin ang isa sa pinakakikilalang landmark ng Pilipinas, ang National Museum. Kung mahilig ka sa kasaysayan, sining at kultura, tara, samahan niyo ako at pasukin natin ang loob. Pinya blouse, gawa ito sa pinong hibla ng dahon ng pinya. Elegante, maganda at kadalasan ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Isa ito sa simbolo ng husay ng ating habi at sining. Ang barong Tagalog, ang pambansang kasuotan ng mga kalalakihan. Kilala ito sa pagiging formal pero presko dahil gawa ito sa pinya o juicy, suot ng mga leader at bayani at pati tayo sa mga importanteng selebrasyon. At syempre, ang classic na barot panyuelo, isang tradisyonal na kasuotang pambabae na may malinis na puting baro at isang eleganteng panyuelo sa balikat. Ito ang nagsisimbolo ng pagiging mainit at tradisyonal na ganda ng Pilipino. Ang bawat kasuotan ay hindi lang tela, ito ay kwento, kultura at pagmamahal sa pagka-Pilipino. Kaya ipagpalaki natin ang ating mga likhang sining.
mahalagang gamit noon at ngayon, ang pamaypay at panyo. Ang pamaypay noong unang panahon, hindi lang ito gamit para lumamig. Isa rin itong simbolo ng kultura at kagandahan. Ginagamit sa mga sayaw, pagtitipon, at maging sa non-verbal communication ng mga kababaihan. Sunod naman ang panyo. Simpleng tela pero may malalim na gamit, pampunas, pang-ayos at minsan ay bahagi ng tradisyonal na kasuotan tulad ng barot saya. Ito rin ang simbolo ng kahinhinan at pagiging maingat noong panahon ng mga ninuno. Ang pamaypay at panyo ay hindi lang praktikal na gamit kundi bahagi na rin ng ating kultura at kasaysayan. Maliit man sila, malaki naman ang ambag nila sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang bahay kubo ay tradisyonal na bahay ng mga Pilipino noong unang panahon. Gawa ito sa kawayan, kahoy at pawid, kaya magaan at kruskunterhan, lalo na sa mainit na panahon. Hindi lang bahay ang bahay kubo, ito rin ay simbolo ng pagiging masipag, simple at malapit sa kalikasan ng mga Pilipino. Dito nagsimula ang maraming kwento at tradisyon ng ating mga ninuno. Yan tinitingnan natin ang isa sa pinakamahalagang obra sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan tinitingnan natin ang isa sa pinakamahalagang obra sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Espolarium ni Juan Luna. Ang Espolarium ay pinuntahan noong 1884. Pinapakita nito ang madiilim na eksena kung saan ninila ang mga patay at sugat ang gladiator sa ilalim ng Roman Coliseum. Pero higit pa sa eksena ang obra na ito ay simbolo ng pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Ginamit ni Luna ang sining para ipakita ang sakit, kawalan ng hustisya at pang-abuso ng makapangyarihan. Nung manalo ang Paton sa Madrid, ipinakita nito sa buong mundo ang talino at lalim ng Pilipino at naging inspirasyon para sa mga bayani tulad ni Rizal at Del Pilar. Dito na po nagtatapos sa aking vlog. Thank you po sa magsama sa akin at paglibot dito sa National Museum. Hanggang sa susunod po. Bye-bye!